Alright, good morning sa lahat ng mga nanonood dito sa ating YouTube, sa ating Facebook. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. At yun, dito pa tayo ngayon sa bahay. At mamaya-maya punta tayo kila Marcos para mag-mission na ulit. So, yun. Tapon, galing na kami sa mga beneficiary natin, yung mga pinunta na beneficiary. At so, ngayong araw, ganun din. Araw-araw man siguro, ganitong gawa natin. Wala namang bago. So, yun. At abangan nyo na lang yung sa mga pupunta namin ngayon. Hindi ko alam kung kaninong beneficiary kami ngayon pupunta. Bahala na kung sino madaanan namin sa ngayon. At prepare ko lang yung ilang gamit ko, saka yung motor. Labas ko lang kasi pupunta tayo kila Marcos. So yun, kita-kasa lang doon kila Marcos pag punta natin doon. Siguro nakagayak na naman sila. At anong oras na rin naman. So yan. At kita-kits sa kanila. So yan, kung mapapansin nyo, nagpalit tayo ng pangbahay kasi tumawag si Marcos at sabi hindi muna kami lalabas ngayong araw kasi may importante sila nga asikasuhin. Papunta sila sa bayan ng Labo kasi dito wala dito nung mga nung mga pharmacy na yung mga malaking pharmacy na kasi pupunta sila ng Labo para bumili ng mga gamot na maintenance ni tita. Alam niyo naman yung nangyari sa magulang na yun ni Marcos dati nung nasa Kawayan kami. So kailangan na ilang bumili ng mga gamot kasi naubos na yung mga gamot na binili namin dati nung nasa Manila pa kami. Naubos na. So kailangan makabili ngayon ng gamot para may tuloy-tuloy maintenance si tita. Kaya sabi ni Marcos hindi muna kami lalabas ngayon kasi lakarin muna nila yun kasi muna kasi importante yun. So yun, kaya ginawa natin dito. Ang gagawin na lang natin, maglilinisan lang muna tayo ng motor kasi kailangan din natin linisan yung motor natin kasi yun yung araw-araw natin kasama, araw-araw natin ginagamit, kaya kailangan safe din talaga yung motor natin, kailangan alagaan din natin. Hindi lang tayo lagi yung yung malinis, kailangan yung mga ginagamit din natin araw-araw, lalo sa dito sa pag-mission natin, kailangan alagaan din natin para ingatan din tayo ng mga ginagamit natin, mga service natin, ganyan. So yan. Plan ko muna itong araw na ito para dun sa service natin, nang sa ganun naman makabawi din naman tayo sa kanya kasi lagi din naman tayo yung dinadala sa mga mission natin, sa mga pinupunta natin ng safe, kaya kailangan balik din natin yung para naman sa kanila na linisan naman natin, ayusin natin. So yun, punta muna ako at sprayan ko lang dun saglit sa car wash dito. Wala tayong papakarwash kaya ako na lang yung sprayan ko lang dun saglit, tapos pabalik ko dito ko nasasabunin kasi may mga kailangan lang sprayan, wala akong pang spray dito sa bahay, tabo lang dito sa amin, ubon lang yung meron dito, kaya dito ko na lang siya sasabunin, doon ko na i-sprayan. So yan, samahan nyo muna ako dito at alagaan mo natin yung service na nag-aalaga din sa atin. Yan, dito lang natin sabunin yung motor kasi dun sa kanina walang sabon. Tsaka isang coins yung dala ko. Isang coins yung dala natin dun kanina. Wala namang malapit na tindahan dun para magpapalit. Kaya nisprayan ko ng isa lang, tapos dito ko na babrasin. Linis muna tayo ng motor. Deserve din naman itong malinisan. Grabe na din ang putik. Sa ilang araw ilang araw hindi nalinis. Simula nung pag-alis natin hindi man nalinisan. Kaya ngayon nililisan natin.
Sabunin lang natin ang ito. Ayun na po yun sila Marcos nagalis, mga ano pa. Bago magtanghali. Pero sabi naman nila, magraradyo sa akin pagka nakauwi sila ng maaga at para mapuntahan pa ibang beneficiary na malapit. Kaya mag-aantay din tayo ng radyo nila kung makakauwi sila agad. Medyo malayo din kasi yung Davao. Siguro mga 3 oras o 4 na oras ang biyahe balikan. Medyo malayo din. Hindi ko na pinawashing dun sa ano kasi wala tayong budget magkano rin pa-washing. Ganun din naman, di naman nila nililinis ng ayos. Mabayad ka na ang halagang 80 pesos. Tapos madumi pa rin. So ako na lang naglilinis para sigurado. Alam ko yung lilinisan ko. Ngayon baka gusto nyo magpalinis. Pagkano lang upa sa akin. Wala tayong gawa. Grabe na din sakripisyo nito niyan. Ang pangalan nito ay Berting. Grabe na rin sakripisyo ni Berting. So sa lugar na rin siya nakarating. Naibigay ko na rin po ito ng Albay. Nung dati nung nagsama ako dun sa graduation nung tropa ko. Naimbitahan kami sa Albay. Graduation. Nag-celebrate sila kaya pinapunta kami. Tapos diretso pinuntahan namin yung mga gandang view doon. Katulad nung Kagsawa, yung Bulkang Mayon. Yan. Narating na nito ng motor natin. Layas din kasi itong motor ko. Doon sa nakakarating. Tapos nung sa Candelaria, sa bahay nila Marcos, galing na rin ito doon. Tapos sa mission natin, araw-araw, saan tayo nakakarating. Yung mga pupuntahan yan, Berting, Pakalayas. Pero sa ano naman, nagagamit, sa maayos naman. Pag wala naman kaming mission, nandito lang sa bahay. Yung kapatid ko nagamit nito. Minsan ako. At ang gawa ko lang naman pagka labas namin ni Marcos, nandun lang ako sa kanila. Tapos pagka wala nang gawa, pagka yung tapos na kami sa mission, nauwi na ako. Sa bahay na lang tayo. Yun ang nagpaparalayas. Sawa na po sa layas. Aking kalsada na dati. Kaya sawa na. Puro barkada na dati. Ngayon, iwas mo na barkada. Barkada pa rin naman pero bihir. Yan, si Marcos lagi ang kasama natin. Yan, sa mga nagtatanong kung kano-ano ko daw si Marcos. Pinsan ko po si Marcos. Pinsang buo. Si mama niya at si papa magkapatid. Lagi kami magkasama yan kahit ano pa. Mga bata pa. High school sila. Tapos doon kami natulog kay Lula. Sa bahay nila. Tapos katabi yung bahay ng lola namin. At alaga siya ng lola. Yung minsan kami, sinasama ko dun matulog. Hindi mo pinatimbang dun. Hindi mo na pinatimbang. Ilang kilo? Yan si Papa.
Nag-isda na naman. 2 kilo daw ang huli. Tapos yung pang-ulam. Duminiberting. Tagal lang magkasama ni Marcos. Mula po mga bata pa. Sa kanila na ako natutulog. At si mama niya noon nagtatrabaho sa ibang lugar. Siya lang yung naiiwan niya sa kanila. Hindi naman sila okay ng papa niya dati. Kaya ang kasama niya lagi si Lola. Yung namatay na Lola namin. Tapos kami, mga pinsan niya. Palitan kayo magpipinsan na natulog doon. Pero madalas ako. Para malalay doon kay Lola. Yung pinsan namin na isa, yung nasa abroad niya yun. Yun ang talagang sobrang sakripisyo din kay Lola. Marami din ang ano. Grabe din ang sakripisyo kay Lola. Kaya lang wala na si Lola ngayon. Pero okay na. Masaya naman si Lola kung kunasa. Lalo't nakikita niya yung mga apo niya na ganito. Si Mark, laking lola yun. Halos sa lola nag-alaga doon. Nag-aaral yun. Si lola din nag-aaral doon. Minsan si tita. Pag nandiyan si tita, yung mama niya. Yun, si tita. Pero noong time na nagtatrabaho yun, si lola talaga nag-aalaga yan. Kay Marcos. Ako naman sa bahay lang. Dadagat. Sa umaga nagdadagat. Sa gabi na kila Marcos. Ilang taon din kasi akong tigil. 4 na taon din akong tigil sa pag-aaral. Tigil at tinamad. Tamad kong pumasok po noon ng time na yun. Pinagsisisihan ko din naman yung gano'n. Pero nandun na yun. Okay lang yun. Mahalaga kahit paano. Nakakatulong din naman. Hindi naman ako yung nagtigil doon na nagtatambay lang. Naghahanap buhay din ako noon. Bata pa lang ako. 14 pa lang yata ako. Alam ko na yung mga gawain sa dagat. Sama ko paglalaot. Naglalaot mag-isa. Nangingisda mag-isa. Nanguhuli ng alimango mag-isa. Yan. Halos lahat yan naranasan ko. Alimango, isda, ipon. Lahat ng klase na sa dagat. Alam ko na. Sa laot. Yung sobrang laot talaga. Nakarating na rin ako dyan. Binagyo na sa laot. Dami ko na experience sa dagat. Pag-usapang dagat lang. Laking dagat po ako. Ng mga hindi nakakaalam. Kaya, yung sabi ko, pag sa dagat ang usapan namin nila Marcos, sa akin siya lagi nagtatanong kung ano yung maganda pagka ganyan sa dagat. Kasi tayo yung, kumbaga, may alam sa dagat. Hindi naman ganun kagaling sa sa dagat. Pero may alam tayo sa dagat. Marunong ako magbangka na yung dimotor. Marunong ako niyan. Isagwan, marunong din ako niyan. Yung tinatawag na dilos, yung walang katig. Marunong din ako niya. Kung ano. Ang huli ko ng limango. Tapos nung tigil ako, nagbalik ako ng pagpapasok. After 4 years, pagkatapos ng 4 na taon, nag-aral ulit ako high school. Nag-graduate muna ako ng grade 6 bago ako nagtigil. Tapos, after nung 4 years. Balik na ako sa nakagraduate na yung mga kabatch ko nun. Nagbalik na ako sa pag-aaral ulit. Pasok ulit ako at sabi ko, sayang nga. Kailangan iba pa rin yung may pinag-aralan. Kaya sabi ko kahit high school, magtatapos ako. Kaya yun, bumalik ako sa pagpasok. Nakaklase ko pa kayong kapatid kong babae. Tapos nun, pinagsasama ko nang madiskarte din ako nun. High school ako. Hindi ako halos humihingi ng baon ng high school na ako. Nag-diskarte ako ng baon ko. Nanguhuli ako ng alimango, nangangawil, nagkakana ng
panghuli ng alimango sa gabi. Minsan mga alas mga alas 6 ng hapon. Nilalagay ko na yung panghuli ng alimango. Tapos babalikan ko siya ng alas 2 ng madaling araw sa loob ng bakawanan. Grabe ang bakawanan. Sobrang dilim. Ang ilaw ko rin yung flashlight lang sa lighter. Pero lagi kong inaan. Madaling araw, solo ako dun. Alas 2 ng madaling araw, susulo tayo sa gitna ng kakahuyan sa dagat. Pag naligaw, yun, inaabot ng taib. Yung high tide, inaabot kami ng high tide. Ginagawa ko nung nakakita ko sa puno. Tulay-tulay sa mga puno hanggang makarating ka sa tabi. Kasi nasa gitna yung panghuli namin ng alimango. Hindi naman pwede sa tabi lang. Minsan nga naligaw ako doon. Ang ginawa ko, para makalabas ako doon sa gitna ng kakahuyan, nag-akyat ako sa maliit na puno, ay sa medyo mataas na puno. Tapos hinanap ko yung sa tabi. Hinanap ko kung alin yung pinakamalaking puno, pinuntahan ko. Tapos doon sa malaking puno na yun, umakyat ako hanggang dulo. Sinilip ko kung nasaan yung tabi. Tapos masilip ko kung nasaan yung pinakang tabi. Yun, ang diniretso ko. Ganun ang ginawa ko nung naligaw ako sa gitna ng bakawan. Ayun. Awa ng Diyos naman, naka-uwi naman. Tapos yun nga, ginagawa ko na high school ako. Hindi ako nakawalan ng 50 pesos sa sarili kong bulsa, sarili kong kita. Lalo pag Sabado at Linggo. Saan kumikita ako 300 noong time na yun. Naka-provide ako ng sarili kong cellphone na decay pad. Sa pag-aalimango ko lang. Hindi ko na iningi sa magulang ko. Ako yung dumiskarte. Yun naman, awa ng Diyos naman. Kabili ako nun. Sarili kong decay pad na cellphone yung ginagamit ko ng pang text. Cherry Mobile. Tapos yun nga, yung mga baon ko. Minsan ako pa nagbibigay ng baon, nabili ng bigas sa bahay. Para pag may sobra tayong huli, pinanguulam, alimango, hipon, yan ganyan. Mga nahuli ko naman. Tapos isda. Pag Sabado Linggo, nasama ko sa laot. May sinasamahan ako dati na tao. Doon ako sa kanya nasama noon. Pagka sinasama naman niya ako, walang pasok. Sama ako sa laot. Nanguhuli kami ng mga tuna na yan, yung mga tsaong kung tawagin. Nanguhuli kami niyan. Ganun ginagawa ko dati. Madiskarte sa kaya kahit nag-aaral ako, hindi ako nagugutom, hindi ako nangingin ng baon. May sarili akong baon. May sarili akong kinikita. Nung high school ako. Nung elementary yun, nahingi ako ng baon. Pero pag minsan naman, pag yung yung schedule ng pasok namin, hindi ako nakapanghuli. Yung minsan, binibigyan ako ng mama ng baon. 5 pesos sa umaga, tapos 2 sa hapon. High school ako noon. 5 piso lang, marami na yun. Pakabili ka na nun ng 3 pisong banana Q, tapos 2 pisong palamig. Usog ka na nun. Yan. Kami na grabe nga lang ngayon ang pilihin. Yung banana Q ngayon ay 10 piso na, dati 3 lang. 3 nun. Usog ka na. 2 banana Q, tapos 2 na palamig. Buhay ka na nun. Serve na ang pasok mo ng baon. Pero ngayon, grabe. Mahal na bilihin. Sobrang mahal ang bilihin ngayon. Yung 1,000 nga daw ngayon, parang 100 na lang. Sa mahal ng bilihin. Samantalang dati, saan yung brass?
ba yung bilihin niya? Hindi na makatarong. Yan si Marcos dati nakapag-college na. Computer ang ano niyan dati. Ako hindi nakatungtong ng college. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa Batangas. 7 taon ako sa Batangas. Yan, natulong ako sa kapatid ko pag papaaral ng college, tulong kami. Minsan ako sa allowance. Siya piso. Awa ng Diyos naman ako pagpatapos naman ng 4th year college. Yung sakripisyo ko sa Batangas ng ilang taon. Masaya na ako nun. Yung nakita ko yung tarpaulin ng kapatid ko na nakagraduate na. Yun. Sabi ko, worth it yung gano'n, yung pagod natin. Yung sakripisyo natin na tumigil sa pagpasok para magpaaral ng kapatid. Bigas naman ito. Yung dinikit ko ito. Yung dinikit ko. Umaras ko na ba ito? Ito mo, makakalimutin na dito. Sa likod naman. Sabi si Berting, sira-sira na yung mags niya. Tanggalin yung mga pintura. Sa nalayo ng pinupuntahan. Pero matatag din. Kahit rosy lang. Kaya talaga wala sa tatak din. Nasa nagamit din talaga. Tamo to, sabi nila, rosy lang daw, madaling masira. Pero, nasa nagamit din. Ito nga, tumatagal naman na dahil nararating. Nakarating na ng Albay. Nakarating na ng Candelaria, Quezon. Baka maglaguna pang ito sunod. Punta pa itong Laguna. Malayo pang mararating. Banlawan na natin. Anong masama, uulan. Yung kakalinis mo lang tapos biglang umulan. Woo! Yun ang masakit. Kung kailan ka naglinis ng motor, saka uulan. Sayang ang linis. Isang buhos pa. Yan. Sino sa inyo may mga ganito pang tabuan sa bahay? Balon. O tawag sa amin, bubon.
At yan, hanggang dito lang muna yung vlog natin. At yan, pasensya na kayo, wala tayong update sa mga beneficiary natin kasi yun nga, naka-off kami ngayon. At siguro bukas o mamaya kung sakali mong aga sila dumating, siguro labas tayo. At yan, pasensya na, yun lang yung naging vlog natin ngayon. Maglinis lang ng motor kasi hindi nga tayo makalabas. So bawi tayo bukas. At yun, salamat sa mga suporta nyo, sa mga supporters sila Pugong Biyahero, nila Marcos TV channel. Salamat sa pagsuporta sa channel ko. At yun nga, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. God bless, hanggang dito na lang.